Ako si Lila, isang babaeng matagal nang umiibig sa isang lalaking hindi kailanman nagkaroon ng pagtingin sa akin. Sa mga mata niya, ako'y isa lamang kaibigan. Saksi ako sa lahat ng kanyang ligaya, pati na rin sa mga pagluha niya. Siya si Jiro, ang lalaking minsan ko nang pinangarap na maging akin. Ngunit ngayong araw, habang siya'y kinasal, ako'y nasa loob ng kapilya. Ang kapilya ay puno ng mga bulaklak. Ang bango nito'y tila nagpapasakit lang, lalo sa aking damdamin. Ang mga tao'y masaya. Ang mga ngiti nila ay tila mga palaso na tumatama sa puso kong sugatan. Sa bawat hakbang, napapalapit sila sa altar. Ang damdamin ko'y tila binabalot ng lamig at takot. Takot sa katotohanan na wala na talagang puwang ang pangalan ko sa puso ni Jiro. Sa mga nakaraang taon, nasanay na akong maging anino sa kanyang tabi. Ako ang kanyang tagapayo, ang kanyang kanlungan sa mga oras na siya'y naliligaw sa kanyang mga pangarap. Hindi ko inasahang ang kanyang pangarap ay magbubunga ng kasal sa ibang babae. Si Clara, ang babaeng tila perpekto sa paningin ni Jiro. Siya ang babaeng minahal niya ng buong puso, ang babaeng naging liwanag sa kanyang madilim na mundo. Habang ang seremonya'y nagaganap, napansin ko ang mga mata ni Jiro. Ang saya sa kanyang mga mata ay tila mga bituin sa gabi. Hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkalugmok na ang mga bituin ay hindi kailanman naging para sa akin. Sa mga oras na ito, ako'y tila nahihirapan huminga. Ang hangin sa kapilya ay tila nagiging mabigat. Sa gitna ng seremonya, may isang sandali kung saan nagtagpo ang aming mga mata. Sa isang iglap, tila nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Para sa akin, ang oras ay tumigil. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang alaala ng mga araw na magkasama kami. Ang tawanan, ang mga luha, ang mga pangarap na akala ko'y maaring maging bahagi rin ako. Ngunit nang siya'y ngumiti kay Clara, muli akong bumalik sa realidad. Ang realidad na hindi ako ang babaeng nasa altar. Nang sila'y magpalitan ng mga sumpa, ang bawat salita ay tila punyal na tumatama sa aking puso. Ang mga pangako ni Jiro ay para sa kanya, hindi para sa akin. Ang bawat mahal kita na lumalabas mula sa kanyang bibig ay para kay Clara. Hindi para sa babaeng matagal nang umiibig sa kanya ng palihim. Sa pagtatapos ng seremonya, narinig ko ang mga tao'y nagpalakpakan. Ang kapilya ay puno ng saya at pagmamahalan, ngunit sa sulok na ito, ako'y nanatiling mag-isa. Sa aking puso, nanatili ang pag-asang may pagkakataon pa rin para sa amin ni Jiro, kahit ba ito'y tila imposible. Ngunit ang katotohanan ay masakit at tila isang bangungot na hindi ko magising. Habang naglalakad sila papalabas ng kapilya, isang bagay ang hindi ko inaasahan. Si Jiro ay tumigil sa aking harapan at sa kanyang mga mata, may isang tanong na tila nagiging misteryo. Sa kabila ng kanyang kasiyahan, may isang bagay na nagkukubli. Isang bagay na hindi ko pa rin maintindihan. Ano ang bumabagabag sa kanya sa likod ng mga ngiti? Habang nakaupo ako sa isang sulok ng kapilya, tila bagay ang bawat indayog ng oras ay tila isang patalim na dahan-dahang nilalagari ang aking puso. Hindi ko mapigilang bumalik sa mga alaala ng aming nakaraan. Mga alaala na sana'y hindi ko na lang binalikan. Ngunit gayunpaman, narito ako, nakaupo sa isang bangko, habang siya'y ikinakasal sa ibang babae. Ang mga kampana ng simbahan ay tila isang malungkot na awit na sumasalubong sa aking pandinig. Habang ang mga bisita'y nagtitipon at ang mga magagarang damit ay nagsisilabasan, dama ko ang pag-iisa sa kabila ng maraming tao. Lahat sila ay masaya, nagdiriwang, habang ako'y nagtatago sa likod ng mga ngiti. Napilit kong pinipinta sa aking mukha. Ang mga bulaklak na pumapalamuti sa paligid ay tila mga saksi sa aking paninibugho at pagdurusa. Nang magsimula ang seremonya, dahan-dahang naglakad si Miguel
patungo sa altar. Sa bawat hakbang niya ay tila may bahagi ng aking pusong nalalaglag. Unti-unting nagkakahiwa-hiwalay. Siya ang lalaking matagal ko nang minahal, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na magpahayag ng damdamin. Nagtagpo ang aming mga mata, ngunit agad din siyang tumingin sa kanyang magiging asawa. Isang sulyap na puno ng pag-ibig. Pag-ibig na hindi para sa akin. Alam kong sa araw na ito, kailangan kong pakawalan ang aking mga pangarap na makasama siya. Ngunit paano mo ba pakakawalan ang isang taong hindi mo man lang nahawakan? Ang sakit ay tila isang alon na hindi ko mapigilang lunurin ako. Habang ang pari ay nagsisimula na sa kanyang sermon. Tila ba'y ang bawat kataga ay nagiging isang suntok sa aking puso. Ang pagmamahal ay pagtanggap, sakripisyo, at paglimot sa sarili. Ang wika ng pari. Ngunit paano mo limutin ang isang taong naging bahagi na ng iyong pagkatao? Nagsimula nang maglakad ang bride patungo sa altar, isang tanawing napaka-perpekto sa mata ng karamihan. Ang kanyang puting damit ay tila alon sa dagat, marahan at puno ng biyaya. Ngunit para sa akin, ito'y tila isang paalala na si Miguel ay hindi na magiging akin kailanman. Sa kabila ng lahat, ang mga mata ni Miguel ay puno ng ligaya habang tinitingnan niya ang kanyang mapapangasawa. Isang ngiting hindi ko na masisilayan mula sa kanya. Habang nagaganap ang mga sumpaan, napansin kong mas lalong bumibigat ang aking dibdib. Tila ba isang malaking tinik na hindi ko na kayang hugutin. Sinubukan kong ipikit ang aking mga mata, ngunit sa tuwing ginagawa ko iyon, ang alaala ng mga ngiti, mga tawanan, at mga lihim na sulyap ni Miguel ay bumabalik sa akin nang walang pasabi. Nang oras na para sa kanilang unang halik bilang mag-asawa, parang nawala ako sa realidad. Tumayo ako at dahan-dahang lumabas ng kapilya. Hindi ko na kayang makita ang susunod na mangyayari. Alam kong hindi ko kayang manatili sa loob habang pinagtitibay nila ang kanilang pag-iisang dibdib. Sa labas, ang malamig na hangin ay tila nagsisilbing panyo sa mga luha kong pilit kong itinatago. Habang naglalakad ako sa malawak na bakuran ng kapilya, napansin kong may isang matandang babae na nakaupo sa isang bangko malapit sa puno ng akasya. Nakatingin siya sa akin na para bang alam niya ang lahat ng aking pinagdaraanan. Naglakad ako palapit sa kanya at siya'y ngumiti. "Ya, alam kong mahirap ang iyong pinagdaraanan," wika niya. Ngunit minsan, ang mga bagay na hindi natin makuha ay hindi talaga para sa atin. Maaring may mas magandang nakalaan para sa'yo. Ngumiti ako ng pilit at tumango. "Salamat po," sagot ko. Ngunit ang totoo'y hindi ko pa rin alam kung paano tatanggapin ang lahat. Habang naglalakad ako palayo, bigla kong narinig ang isang boses na tumatawag sa akin. Pamilyar ang tinig na iyon, ngunit hindi ko inaasahang marinig sa sandaling iyon. Lumingon ako at nakita ko si Miguel naglalakad patungo sa akin. Ang kanyang mga mata'y puno ng damdamin na hindi ko mawari. "Pwede ba kitang makausap?" tanong niya. Nagulat ako at hindi agad nakapagsalita. Ano ang kanyang sasabihin? At bakit sa kabila ng kanyang kasiyahan, heto siya ngayon sa harap ko? Tila may nais ipahayag. Sa sandaling iyon, isang damdamin ng pag-asa ang biglang sumilay sa aking puso. Pag-asang baka hindi pa huli ang lahat. Sa loob ng kapilya, ang mga bulaklak na puti at pink ay nagbigay ng kakaibang liwanag sa paligid. Naroon ako, nakaupo sa likuran, habang pinagmamasdan ang bawat detalye ng pag-iisang dibdib nina Adrian at Maria. Hindi ko napigilan ang mga luhang pumapatak sa aking mga pisngi. Tila ba ang bawat patak ay sumasabay sa ritmo ng bawat salitang binibigkas ng pari. Ang sakit na nararamdaman ko ay parang dagat na walang hanggan. Umaagos sa puso kong puno ng pangungulila
at pag-asang hindi na kailanman matutupad. Si Adrian, ang tanging lalaking minahal ko ng buong puso. Naroon siya sa harapan. Nakatingin kay Maria na parang siya ang pinakamagandang babae sa mundo. Alam ko, hindi ko dapat narito. Ngunit ang aking mga paa ay tila may sariling isip at dinala ako dito upang masaksihan ang kanyang kaligayahan. Sa bawat ngiti ni Adrian, isang bahagi ng aking puso ang namamatay, isang bahagi na hindi na muling mabubuhay. Habang naglalakad si Maria papunta sa altar, naalala ko ang mga panahong kami ni Adrian ang magkasama. Ang mga tawanan. Ang mga simpleng galak na nadarama sa bawat sandali. Ngunit higit sa lahat, ang mga pangarap na nabuo ko para sa aming dalawa. Hindi ko alam kung saan kami nagkamali o kung kailan niya ako binura sa kanyang puso. Alam ko, hindi niya alam ang nararamdaman ko para sa kanya. Ang lahat ng ito'y lihim, isang lihim na ipinagkait ko sa sarili kong kaligayahan. Sa gitna ng seremonya, kinuha ng pari ang singsing. Aking naramdaman ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Tila ba ang bawat pangako ay nagsusulat ng kasaysayan sa hangin, kasaysayan na hindi ko kailanman magiging bahagi. Nang tingnan ko ang mukha ni Adrian, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig para kay Maria. Ang kanyang mga mata, na minsang sumilay sa akin, ngayon ay pagmamay-ari na ng iba. Ngunit ang pinaka-painful na bahagi ay hindi pa dumarating. Nang tinawag ang mga saksi para sa kanilang mga testimonya, nabigla ako sa aking narinig. Isa sa mga saksi ay si Peter, ang matalik na kaibigan ni Adrian, na minsang umamin sa akin ng isang lihim. Alam mo ba, simula ni Peter, si Adrian ay matagal nang may nararamdaman para kay Maria. Minsan niyang sinabi sa akin na kahit noong kami nasa kolehiyo pa, siya'y lihim na umiibig sa kanya. Ngunit natakot siya. Natakot siyang baka hindi siya ang lalaki para sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na naglakas loob siya. At alam ko, ito na ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Parang biglang bumagsak ang mundo ko. Ang akala ko'y ako lang ang lihim na umiibig, ngunit hindi pala. Ang masakit pa, si Maria ang kanyang pinili. Nalilito ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit ba? Lungkot? Inis? Ngunit ang tanging nararamdaman ko ay isang malalim na pangungulila sa isang pag-ibig na hindi ko kailanman naranasan. Sa mga huling bahagi ng seremonya, habang lumalakas ang tunog ng organo, hindi ko napigilan ang aking sarili. Tumayo ako at naglakad palabas ng kapilya. Hindi ko na kaya pang manatili, hindi ko na kaya pang masaksihan ang kanyang kaligayahan na hindi ako bahagi. Sa bawat hakbang palayo, naririnig ko ang mga bulong ng mga tao, ngunit hindi ko na alintana. Ang tanging mahalaga ay ang makalayo, upang makahanap ng katahimikan sa kabila ng ingay ng aking puso. Ngunit sa aking paglabas, may isang bagay akong nabunggo. Isang maliit na kahon na nakapatong sa isang mesa sa gilid ng pintuan. Sa aking pagtataka, binuksan ko ito at natagpuan ng isang sulat na nakapangalan sa akin. Sa pagkapukaw ng aking kuryosidad, binasa ko ito at ang mga salitang naroon ay nagbigay ng bagong liwanag sa aking isip. Minamahal kong Claire, alam kong hindi mo ako inaasahan. Alam kong si Adrian ay mahalaga sa iyo. Ngunit nais kong malaman mo na ikaw ang tunay kong pinili. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, ngunit ikaw ang tanging babaeng nagpapasaya sa akin. Kung sakaling magbago ang isip mo, narito lang ako. Naghihintay sa pagkakataong maipakita sa iyo ang aking nararamdaman. Hanggang sa muli, Peter. Sa pagtatapos ng sulat, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Nagulat ba ako sa revelasyon o sa bagong pag-asa na dala nito? Ang alam ko lang ay sa kabila ng sakit, mayroong bagong simula. Ngunit handa na ba akong buksan ang puso ko sa ibang tao?
Ang tanong na iyon ang bumabalot sa akin habang tahimik kong sinarado ang kahon. Dala ang sulat na tila isang munting liwanag sa gitna ng aking madilim na mundo. Ang tunog ng organ ay parang musika ng mga bulong ng hangin na nagdadala ng mga alaala ng nakaraan. Nakatayo ako sa likod ng kapilya, sa tabi ng isang malaking haligi na tila nagsisilbing taguan ko mula sa mapait na realidad na nagaganap sa harap. Ang bawat nota ay tila isang sugat na bumabaon sa aking puso, ngunit hindi ko magawang talikuran ang sandaling ito. Kahit masakit, kailangan kong maging saksi sa araw na ito. Nakatitig ako sa kanya. Sa lalaking matagal ko nang minamahal na ngayon ay ikakasal sa iba. Naglalakad siya pababa ng altar kasama ang babaeng nakatakdang maging kanyang kabiyak. Ang kanyang ngiti ay puno ng kasiyahan, sang ngiti na minsang akin lamang. Nang makita ko siya sa ganoong kalagayan, parang may tumusok sa aking dibdib. Hindi ko na kayang pigilan ang mga luha kaya't hinayaan kong dumaloy ang mga ito, kasabay ng aking mga alaala. Naalala ko ang unang pagkakataon na nagkakilala kami. Simpleng umaga iyon sa eskwelahan. Nagkasabay kaming kumuha ng kape sa cafeteria. Ang aming mga mata ay nagtagpo. At sa sandaling iyon, para bang nagkaroon ng kislap na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam na ang simpleng pagkikita namin ay magiging simula ng isang pag-ibig na hindi ko kayang pigilan, kahit alam kong hindi ito magtatagumpay. Habang lumilipas ang mga taon, naging magkaibigan kami. Lagi siyang nandyan sa tuwing kailangan ko ng kasama at ganoon din ako sa kanya. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, nakatago ang pag-asang balang araw, ay makita niya ako hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang babaeng nagmamahal sa kanya. Ngunit hindi ito nangyari. Palaging may ibang mga babae sa kanyang buhay. At nanatili akong nasa gilid lamang, pinakatagong tagahanga na hindi nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Ngunit ngayon, habang siya'y nakatayo sa altar kasama ang babaeng pinili niya, napagtanto kong hindi ko na ito kayang kimkimin pa. Kailangan kong aminin sa kanya ang nararamdaman ko, hindi para guluhin ang kanyang kasal, kundi para sa aking sariling kapayapaan. Matapos ang seremonya, naghintay ako sa labas ng kapilya, umaasang magkakaroon ako ng pagkakataong makausap siya bago sila umalis punta sa kanilang resepsyon. Lumabas siya mula sa kapilya, hawak ang kamay ng kanyang bagong asawa. Nang makita niya ako, ngumiti siya at lumapit. "Salamat sa pagpunta," sabi niya, habang tila walang anumang alalahanin sa mundo. "Hindi ko kayang palampasin ang araw na ito," sagot ko. Pilit nang umingiti kahit gustong-gusto ko nang umiyak. "Pwede ba kitang makausap sandali?" Parang nagdalawang isip siya, ngunit pumayag din. Naglakad kami papunta sa isang tahimik na sulok ng hardin, malayo sa mga bisita. Doon, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, kinuha ko ang pagkakataon. "Matagal na kitang mahal," pabuluong kong sinabi, habang nakatingin sa kanyang mga mata na puno ng pagtataka. At alam kong huli na ang lahat, pero kailangan kong sabihin ito. Hindi siya agad nakapagsalita. Kinuha niya ang aking mga kamay at tinitigan ako. Tila binabasa ang aking kaluluwa. "Bakit hindi mo sinabi noon pa?" tanong niya. May halong hinanakit at pagkagulat sa kanyang tinig. "Natakot ako," amin ko, habang ang mga luha ay muling dumaloy sa aking pisngi. "Natakot akong mawala ka bilang kaibigan. At ngayon, natatakot akong tuluyan na kitang mawala." Huminga siya ng malalim at binitiwan ang aking mga kamay. "Hindi ko alam," sabi niya. "Kung nalaman ko lang sana noon, baka iba ang kinahinatnan natin." Sa sandaling iyon, parang bumagal ang oras. Ang kanyang mga salita ay parang kidlat na tumama sa akin. May pag-asa bang nasayang? Ngunit bago ko pa man masagot ang sariling tanong, narinig ko ang boses ng kanyang asawa mula sa di kalayuan, tinatawag siya pabalik.
Pasensya ka na, sabi niya, habang unti-unting lumalayo. Kailangan ko nang bumalik. Tumango ako, pilit nang umiti sa kabila ng kirot na nararamdaman ko. Sige, mag-ingat ka. Habang pinagmamasdan kong lumalayo siya, may isang bahagi sa akin ang tila naputol. Ngunit kasabay nito, may nabuhay ding bagong pag-asa. Ang pag-amin ng nararamdaman ko ay tila nagbigay sa akin ng kalayaan. Wala na akong itinatagong lihim at kahit masakit, alam kong ito ang simula ng bagong yugto para sa akin. Ngunit sa aking pagtalikod, may isang bagay na hindi ko inaasahan na bumungad. Isang liham, nakaipit sa ilalim ng puno kung saan kami nag-usap. Agad ko itong binuksan at ang laman nito ay nagbigay ng panibagong kirot at pagkalito. Alam kong mahal mo siya. Kung ito ang paraan para magawa mong makalaya, handa akong bumitaw. Walang pangalan sa dulo ng liham, ngunit alam ko kung kanino ito nanggaling. At sa sandaling iyon, napagtanto kong hindi lang pala ako ang nagdurusa. Sa loob ng kapilya, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok. Ang mga ilaw mula sa mga chandelier ay nagbibigay ng malambot na liwanag na nagsilbi bilang tanglaw sa isang okasyong dapat ay puno ng kasiyahan. Ngunit sa akin, ito'y tila isang eksena mula sa isang trahedya. Habang nakaupo sa isa sa mga huling hilera ng mga upuan, pilit kong pinipigilan ang mga luha na kanina pa nagbabadyang pumatak. Sa harap, nakikita ko ang altar kung saan siya, ang lalaking matagal ko nang minamahal, ay naghihintay sa kanyang magiging asawa. Ang kanyang mukha ay puno ng saya at pag-asa, habang ako'y nagkukubli sa lilim ng aking kalungkutan. Matagal na panahon na rin mula nang una kong maramdaman ang damdaming ito para sa kanya. Sa bawat pagkakataon na magkasama kami, ang mga munting sandali ay nagiging alaala na binabalik-balikan ko. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko nagawang sabihin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Palaging may takot na baka masira ang pagkakaibigan, takot na baka hindi na kami muling magkasama. Naramdaman kong may lumapit sa akin at umupo sa aking tabi, si Mia, ang matalik kong kaibigan, ang nagbigay ng kaunting aliw sa gitna ng aking pag-iisa. Kaya mo yan, bulong niya sa akin habang hinahaplos ang aking likod. Ngumiti ako ng pilit at tumango. Alam kong naramdaman niya ang bigat ng aking damdamin, ngunit wala siyang magawa kundi ang samahan ako sa mga oras na ito. Habang tumutugtog, ang musikang nagpapahiwatig ng pagdating ng bride, tila bumagal ang oras para sa akin. Nakikita ko kung paano lumiwanag ang mukha niya habang papalapit ang kanyang magiging kabiyak. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal na hindi kailanman naging akin. Sa bawat hakbang ng babae, ramdam ko ang pagguho ng aking mga pangarap. Hindi maiwasang maglaro ang mga alaala sa aking isipan, ang mga tawanan, ang mga usapan sa ilalim ng mga bituin, ang mga pagkakataon na halos sabihin ko na ang nararamdaman ko. Ngunit sa bawat alaala, palaging may pumipigil, ako mismo. Palaging may boses sa loob ko na nagsasabing hindi pa ito ang tamang panahon, o baka naman hindi talaga ito nakalaan para sa akin. Narinig ko ang tinig ng pari, na nagsimulang magbigay ng sermon tungkol sa pag-ibig at pag-iisa. Habang nakikinig, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, bakit ba hindi ko nagawang ipaglaban ang damdamin ko? Bakit ba hinayaan kong dumating ang araw na ito na wala akong ginagawa? Maya-maya pa, narinig ko ang mga pangako ng pagmamahalan at katapatan na binitawan nila para sa isa't isa, palisa't isa. Ang mga salita ay tila mga punyal na tumusok sa aking puso. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit kong mangumiti. Ayokong may makapansin na may ibang emosyong bumabalot sa akin. Nang matapos ang seremonya, unti-unting naglabasan ang mga tao mula sa kapilya
naguunahan sa pagbati at pagbibigay ng mga pangarap para sa bagong kasal. Naiwan akong nakaupo, tila nawalan ng lakas para bumangon. Naramdaman ko ang kamay ni Mia na humigpit sa aking kamay. "Tara na! Labas na tayo!" Mahina niyang sabi. Tumango ako at dahan-dahang tumayo. Bago kami tuluyang lumabas ng kapilya, huminto muna ako at saglit na lumingon. Isang huling sulyap sa altar, isang huling paalam sa mga pangarap na hindi na magkakatotoo. Sa labas, napuno ang paligid ng mga halakhak at pagbati. Ang mga tao'y abala sa pagkuha ng mga larawan at pagdiriwang. Hindi ko alam kung paano ako nakalampas sa gitna ng kasiyahan. Basta't naramdaman ko na lang na nakatayo na ako sa isang sulok, pinagmamasdan siya mula sa malayo. Sa gitna ng ingay, may narinig akong pamilyar na boses. "Uy, nandito ka pala!" Lumingon ako at nagulat nang makitang si Daniel, isa sa matalik naming kaibigan, ang nakatayo sa aking tabi. "Hindi ko akalaing darating ka," sabi niya habang nakangiti. "Alam mo bang matagal ko nang alam?" Napalunok ako at tumingin sa kanya nang may pagtataka. "Alam ang alin?" "Ang nararamdaman mo." Matagal ko nang napapansin. Tumawa siya ng mahina, isang tawa na puno ng pag-unawa. "Ngunit alam mo rin bang hindi pa huli ang lahat?" Naguguluhan man, tila may kung anong liwanag ang bumalot sa akin sa kanyang sinabi. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko, puno ng pagtataka. Ngumiti siya at tumingin sa akin ng may lalim. May mga bagay na hindi natatapos sa isang kasalan. Minsan, nagsisimula pa lang ang tunay na kwento pagkatapos nito. Sa mga sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Ngunit isang bagay ang sigurado. May pag-asa pa rin sa kabila ng lahat. At marahil, ito ang simula ng isang bagong kabanata na hindi ko inasahan. Sa loob ng kapilya, ang mga ilaw ay tila mga bituin na naglalagos sa kisame. Nagbibigay liwanag sa bawat sulok ng magarang seremonya. Ang mga bulaklak ay nag-aalab sa kulay, parang apoy na naglalagablab sa paligid. Ngunit sa kabila ng lahat ng kasayahan at kagandahan, ako'y nakatayo sa isang gilid, pinagmamasdan ang bawat hakbang mo patungo sa altar. Mula sa kinatatayuan ko, kitang-kita ko ang kislap ng mga mata mo, puno ng pag-asa at kasiyahan. Parang kailan lang noong tayo'y magkasama, nagtatawanan sa ilalim ng mga tala, nag-uusap ng mga pangarap na tila abot kamay. Pero ngayon, ang mga pangarap na iyon ay hindi na para sa atin. Sa bawat hakbang ng iyong mga paa, ramdam ko ang kirot na bumabalot sa puso ko. Ang bawat paggalaw ng iyong katawan ay parang mga palaso na tumatama sa akin. Bawat ngiti mo ay tila mga sugat na lalong bumubuka. Hindi ko na mapigilan ang mga luha na unti-unting pumapatak. Ngunit walang ibang nakakapansin, wala akong ibang kasama sa aking pighati. Habang ikaw ay papalapit sa altar, naalala ko ang mga araw na tayo'y magkasama. Ang mga tawanan, ang mga kwentuhan, ang mga pag-asang sabay nating pinangarap. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito, ang araw na magtatapos ang lahat ng iyon. Ang araw na hindi na kita maaaring tawaging akin. Ang musika ay unti-unting nagbago. Nagbigay daan sa seremoniya na tila isang sinehan ng mga panaginip na hindi ko na maabot. Ang mga bisita ay tahimik, nakatuon ang pansin sa iyo, sa inyong dalawa na ngayoy nasa harapan ng altar. Ako'y tila isang tao sa gilid ng entablado. Pinapanood ang isang tanghalan na hindi ko bahagi. Ang seremonya ay nagsimula na. Ang mga salita ng pari ay umalingaw-ngaw sa buong kapilya, ngunit tila wala akong marinig. Ang mundo ko'y naglaho na sa tunog ng iyong boses, ang iyong pangako sa kanya, ang iyong walang hanggang pag-ibig sa babaeng nasa harap mo na hiso ngayon. Ang babaeng hindi ako. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko. Paano nga ba nauwi sa ganito? Ang pag-ibig
na inalay ko ay parang mga bulaklak na nalantana. Ang mga pangarap ko itila mga alon na bumagsak sa dalampasigan at tuluyang naglaho. Paano nga ba ako naging bahagi ng isang kwento na hindi ko naman pinili? At sa bawat segundo na lumilipas, pakiramdam ko'y unti-unti akong nawawala. Ang mga pangarap na minsan ay puno ng kulay, ngayon ay tila naging abo na lamang. Ako'y nandito, ngunit parang wala na. Habang ang seremonya ay patuloy, napansin ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang mga mata ng iyong ina ay biglang nagtagpo sa akin. Isang tingin na puno ng awa at pag-unawa. Parang alam niya, parang nararamdaman niya ang sakit na pinagdaraanan ko. At sa kanyang mga mata, naaaninag ko ang isang lihim na hindi ko inaasahan. Isang lihim na magbabago sa lahat. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang pahiwatig, isang senyas na hindi ko inaasahan. Ikaw ay hindi masaya. At sa kabila ng seremonya, sa kabila ng mga ngiti at kasayahan, alam niya ang katotohanan na hindi mo maamin. Ang iyong pag-ibig sa kanya ay hindi totoo. Nabigla ako sa natuklasan ko. Ang pag-ibig mo'y isang ilusyon, isang pangarap na hindi mo kayang abutin. Ang seremonya ay isang palabas, isang eksena na hindi mo gustong gawin. At ako ang tunay na nasa puso mo. Ngunit paano ito nangyari? Paano mo nagawang ipagkaila ang iyong nararamdaman? At paano ko malalaman ang lahat ng ito mula sa isang tingin ng iyong ina? Sa gitna ng seremonya, sa gitna ng pag-iyak ko, ang pag-asa ay muling bumalik. Ang kirot na naramdaman ko kanina ay tila naging isang liwanag na muling nagbigay buhay sa akin. Ako'y hindi na lamang isang tagamasid. Ako'y isang bahagi ng kwento. Ngunit ano ang mangyayari sa susunod? Paano ko malalaman ang buong katotohanan? At paano ko haharapin ang katotohanan ito na matagal nang itinatago? Habang ang seremonya ay patuloy, alam kong may isang bagay na magbabago. May isang bagay na hindi ko inaasahan. At sa bawat hakbang mo palabas ng kapilya, alam kong ako'y hindi mag-iisa sa laban na ito. Ang pag-ibig mo'y hindi para sa kanya. Iyon ay para sa akin. Ngunit paano ko haharapin ang katotohanan ito? At paano ko maipapakita sa iyo na ako ang nararapat sa iyong puso? Ito ang tanong na hindi ko makalimutan. Ang tanong na magbibigay daan sa isang bagong kabanata ng ating kwento. Sa loob ng kapilya, habang ang bawat mata ay nakatuon sa altar kung saan nagaganap ang kasal, ako'y nakaupo sa pinakalikuran. Halos hindi maituturing na bahagi ng pagdiriwang. Pakiramdam ko'y isa lamang akong anino, isang tahimik na saksi sa isang kabanatang hindi ko bahagi. Ang mga ilaw ng chandelier ay tila mga bituing naglalaro sa aking kaisipan. Napilit kong iniintindi ang bawat detalye ng seremonyas na nag-uugnay sa kanya sa iba. Mula sa likuran, kitang-kita ko ang kanyang tindig, ang kanyang ngiti na tila nagliliwanag sa buong kapilya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan, isang kasiyahan na matagal ko nang ginusto para sa kanya. Kahit na ang kapalit ay ang aking sariling kalungkutan. Sa bawat hakbang niya patungo sa altar, ang puso ko ay tila sinasaksak ng libu-libong karayom. At ang bawat ngiti niya ay nagiging sugat na lalong nagpapalalim sa aking damdamin. Hindi ko maiwasang balikan ang mga alaala kung saan kami magkasama, sa mga simpleng sandali ng kasiyahan at tawanan. Ang mga sandali kung saan ako'y umaasa na balang araw ay makikita niya ako hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang isang tao na maaaring mahalin. Subalit, sa bawat pagkakataon na kami nag-uusap, lagi kong nararamdaman ang distansya, isang hadlang na hindi ko kailanman maabot o madaig. Hanggang sa dumating ang araw na ito, ang araw ng kanyang kasal, kung saan ang aking mga pangarap ay tuluyan nang nawala. Habang ang seremonyas ay patuloy, unti-unti kong nararamdaman
ang mga luha na bumabagsak sa aking pisngi. Pilit kong nilalabanan ang mga ito. Pilit na pinipigil ang anumang tunog na maaaring makagambala sa pagdiriwang. Ngunit ang sakit ay hindi maikakaila, isang tunay na kirot na hindi maitatago ng ngiti o ng anumang peking kaligayahan. Sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Ang mga ilaw sa kapilya ay pumusyaw at ang mga tao ay nagbulungan. Nag-iisip kung ano ang nangyari. Ako'y natauhan mula sa aking sariling kalungkutan at napataas ang aking paningin. Sa altar, siya'y nakatayo pa rin. Ngunit ang kanyang tingin ay diretso sa akin, tila may nais ipabatid, isang mensahe na hindi ko maintindihan sa simula. Ang kanyang mga mata ay hindi lamang puno ng kasiyahan, may iba pang damdamin na nakapaloob dito. Isang damdamin na dati ko nang nakita, ngunit hindi ko pinansin dahil sa aking sariling pag-aalinlangan. Bigla, ang kanyang kasintahan ay lumapit sa kanya at nagtanong, ngunit siya'y tila hindi nakikinig. Sa halip, siya'y lumapit sa akin. Ang mga hakbang niya ay mabibigat, puno ng determinasyon. Ang mga tao sa kapilya ay nag-iingay na. Nagtataka kung ano ang nangyayari. Ang seremonyas ay tila naputol at ang lahat ay naghintay sa susunod na mangyayari. Ako'y naguguluhan. Hindi makapaniwala sa mga pangyayari. Habang siya'y palapit, ang aking puso ay bumilis ang tibok. Ang aking isip ay puno ng tanong. Sa pagtigil niya sa aking harapan, lahat ng mata ay nakatuon sa amin. Ang kanyang kasintahan ay nasa gilid. Nagtataka rin sa pangyayari. Ang kanyang tanong ay simple. Ngunit ang bigat nito ay hindi matatawaran. Bakit ka nandito? Tanong niya sa akin. Ang kanyang tinig ay puno ng tensyon at pag-aalala. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Ngunit bago pa man ako makapag-isip, ang kanyang kasintahan ay lumapit. Hindi mo ba nakikita? Siya'y narito para sa iyo, sabi ng kasintahan. Ang tinig niya ay puno ng pag-unawa. Ang kanyang kasintahan ay hindi nagalit, hindi nagtanong, bagkus ay ngumiti, isang ngiti na puno ng pagmamakaawa at pag-unawa. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay na hindi ko kailanman inasahan. Ang kanyang kasintahan ay alam ang lahat ng aking nararamdaman, ang aking mga lihim na pagnanasa. At sa halip na magalit, siya'y nagbigay daan. Nagbigay daan para sa isang pag-amin na matagal nang natatago. Ang twist ay ito. Ang kanyang kasintahan ay ang aking matalik na kaibigan, ang taong matagal nang nakakaalam ng aking pag-ibig sa kanya. At ang seremonyas ay hindi isang kasal, kundi isang pagdiriwang ng bagong simula, isang pagkakataon para sa akin na sabihin ang lahat ng aking nararamdaman, isang pagkakataon na maaaring magbago ng lahat. Sa harap ng kapilya, sa harap ng lahat, ako'y huminga ng malalim at sa wakas, sinabi ko ang aking damdamin, ang aking pag-ibig na matagal nang nakatago. Ngunit bago ko pa man matapos, siya'y ngumiti, isang ngiti na punong-puno ng pag-unawa at pag-asa. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nagbago, isang bagong kabanata ang nagbukas, puno ng pag-asa at pagkakataon. Habang nakaupo ako sa loob ng kapilya, sa isang sulok kung saan hindi ako kapansin-pansin, hindi ko mapigilan ang pag-agos ng luha sa aking mga mata. Parang nauubos ang lakas ko sa bawat hikbi na pilit kong itinatago. Ang bawat hakbang niya sa altar ay tila mga sibat na tumatama sa puso kong matagal nang umaasa. Sa bawat pagtingin ko sa kanya, ang mga alaala ng mga sandali naming magkasama ay bumabalik sa aking isipan. Noong una kaming nagkakilala, hindi ko akalaing magiging ganito ang lahat. Siya ang tipo ng tao na agad mong makukuha ang loob. May kakaiba siyang karisma na hindi ko maipaliwanag. Sa tuwing nag-uusap kami, madalas na hindi ko na namamalayan ang oras. Minsan, naiisip ko kung ano ang tingin niya sa akin. Pero,
Sa tuwing kaming laki nagkakasama, palagi na lang akong nagpapanggap na kaibigan na handang makinig sa bawat kwento niya tungkol sa kanyang buhay at mga pangarap. Nang malaman ko ang balita na siya'y ikakasal, pakiramdam ko ay biglang gumuho ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Nagdesisyon akong dumalo sa kasal kahit alam kong masakit ito para sa akin. Ang tanging nais ko lang ay makita siyang masaya kahit pa ang kasiyahan niya ay hindi sa akin nagmumula. Habang patuloy ang seremonya, napansin kong ang bawat tao sa kapilya ay nakatutok sa kanilang harapan. Ang mga mata nila ay puno ng saya at pag-asa para sa bagong yugto ng buhay ni na Jonathan at ng kanyang magiging asawa. Sa kabila ng sakit, sinubukan kong ngumiti. Kahit sa loob-loob ko'y gustong-gusto ko nang umalis. Sa gitna ng kanyang mga ngiti, hindi ko maiwasang mapansin na may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Ito ba ay imahinasyon ko lang? O may iba pang nararamdaman si Jonathan na hindi niya maibulalas? Ang tanong na ito ay nagpatuloy na bumabagabag sa akin habang ang seremonya ay nagtatapos. Nang ang mga bisita ay nagsimula ng lumabas, nagpasya akong manatili ng kaunti upang ipahinga ang aking sarili at magmuni-muni. Habang nag-iisa sa loob ng kapilya, napansin ko ang isang papel na nakalapag sa isa sa mga upuan. Kinuha ko ito at laking gulat ko nang mabasa ang mga salitang nakasulat. Sa isang tao na palaging nandyan para sa akin, kahit kailan ay hindi ko nagawang ipakita sa kanya kung gaano ko siya pinahahalagahan. Hindi ko alam kung para kanino ang mensaheng ito, ngunit ang isang bahagi sa akin ay umaasang ito ay para sa akin. Tila may bumabalot na pag-asa sa aking puso, ngunit pinipigilan ko ang sarili kong umasa. Habang iniisip ko ang mga pangyayari, bigla kong narinig ang mga yapak na papalapit sa akin. Nang lingunin ko, nakita ko si Jonathan. Mag-isa. At tila may nais sabihin. Alam mo, sambit niya habang nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero may isang bahagi ng puso ko na palaging naghahanap sa iyo. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Ang damdamin ko'y nagulo sa biglaang pag-amin ni Jonathan. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong ko sa kanya. Pilit na pinipigilan ang luha na muling pumapatak sa aking mga mata. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Pero sa araw ng aking kasal, naisip ko lang na hindi ko na kayang itago pa ito. Sagot niya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Alam kong hindi na maaaring balikan ang nakaraan. Ang kanyang kasal ay nagpapatunay na may ibang landas na siyang pinili. Pero sa kabila nito, ang pag-amin niyang iyon ay nagbigay sa akin ng kahit kaunting kapanatagan. Habang papalabas na kami ng kapilya, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang asawa na nakangiti at tila walang kaalaman sa mga nangyari. Jonathan, mahal, handa ka na ba? Tanong niya. Nagpalitan kami ng tingin ni Jonathan. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang pag-ibig na matagal nang itinago. Pero alam kong hindi ito sapat para baguhin ang kasalukuyan. Oo, handa na ako. Sagot ni Jonathan habang lumalapit sa kanya. Pag-alis nila sa kapilya, naiwan akong mag-isa sa loob, hawak ang papel na may mensaheng hindi ko alam kung para kanino. Sa paglabas ko ng kapilya, isang kakaibang kapanatagan ang dumaloy sa akin. Alam kong kahit hindi kami magkasama, kahit ang pag-ibig ko sa kanya ay tila walang patutunguhan, ang pag-amin niyang iyon ay sapat na para sa akin. Ngunit sa likod ng kapanatagan, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang mangyayari kung nagawa naming ipagtapat ang nararamdaman bago pa man ang araw na ito? Ang mga nota ng musika ay tila mga palaso na tumatama sa aking puso habang maingat kong tinitingnan
ang bawat detalye ng kapilya. Ang mga bulaklak na nakahilera sa gilid ng altar ay sinadyang pumili ng mga kulay na sumasalamin sa kanyang mga mata. Malalim na asul na tila walang katapusang dagat. Ang mga panauhin ay puno ng saya. Ang kanilang mga ngiti ay tila mga sinag ng araw na bumabalot sa paligid. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, narito ako, sa isang sulok, isang anino sa likod ng liwanag ng kanyang kasiyahan. Habang nagsisimula ang seremonya, nakatutok ang aking mga mata sa kanya, sa lalaking matagal ko nang minahal. Sa bawat hakbang niya sa altar, ramdam ko ang unti-unting pagguho ng mundo ko. Nakikita ko siyang nakatingin sa kanya, sa babaeng ikakasal niya, na tila siya ang sentro ng kanyang universo. Ang sakit ay mas matalas kaysa sa inaasahan ko, mas mapait kaysa sa mga luhang itinago ko sa loob ng maraming taon. Naalala ko ang mga sandali namin noon, ang mga tawanan sa ilalim ng mga bituin, ang mga lihim na usapan sa tabi ng ilog. Hindi ko maiwasan ang pag-isip na kung nagbago ang takbo ng panahon, marahil ako ang nasa altar ngayon. Ngunit ang kapalaran ay tila may ibang plano, isang plano kung saan hindi ako ang bida, kundi isang tagapanood lamang sa kwento ng kanyang buhay. Habang pinapanood ko ang kanyang mga labi na bumibigkas ng mga pangako para sa iba, nararamdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Parang ang bawat salita ay isang sugat na bumubuka sa puso ko. Ang mga pangako niyang binitiwan ay mga pangako na sanay ako ang tuparin. Lumingon ako sa paligid, umaasang may makikita akong sagot sa tanong kung bakit hindi ako ang pinili niya. Ngunit ang mga mukha ng mga tao ay puno ng saya. Walang bakas ng pag-unawa sa sakit na nararamdaman ko. Sa gitna ng seremonya, narinig ko ang tahimik na bulong ng hangin. Tila may sinasabi sa akin. Ang mga mata ko'y nahulog sa isang piraso ng papel na nakalapag sa sahig, malapit sa aking mga paa. Hindi ko alam kung paano ito napunta roon, ngunit may kung anong puwersa na nagtulak sa akin para damputin ito. Sa pagbuklat ko, nabasa ko ang mga salitang nakasulat. Mga salitang hindi ko inaasahan na makikita ko. Mahal kita. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Ngunit alam kong ikaw ang dapat kong piliin. Ngunit huli na ang lahat. Ang mundo ko'y biglang tumigil. Ang puso ko'y muling umasa. Umaasang may pag-asa pa. Kahit na alam kong ang mga salitang iyon ay huli nang ipinahayag. Ang mga mata ko'y naghanap sa kanya. Sa lalaking nagbigay sa akin ng liham. Paano ito nangyari? Kailan niya isinulat ito? At bakit ngayon ko lang ito natagpuan? Ang mga tanong ay nag-uumapaw sa isip ko habang patuloy ang seremonya, habang ang mga pangako ay nagiging mga alaala na lang para sa akin. Sinubukan kong kumalma. Sinubukan kong intindihin kung ano ang dapat kong gawin. Ngunit ang isang bahagi ng puso ko'y umaasang may milagro pang mangyayari. Umaasang may pagbabago sa huling sandali. Ngunit sa kabila ng lahat, ang seremonya ay nagtapos na. Ang mga halakhak at palakpak ng mga tao ay nagpatuloy. Ngunit para sa akin, ang sandali ay tila tumigil. Ang mga mata ko'y muling bumalik sa kanya, sa lalaking ikinasal, na ngayon ay naglalakad kasama ang kanyang bagong asawa. Sa mga mata niya, nakita ko ang pag-aalinlangan, isang bakas ng pangungulila sa akin. Ngunit sa paglingon niya sa akin, nagbigay siya ng isang ngiti na tila nagsasabing, paumanhin. Habang sila'y naglalakad palayo, naramdaman ko ang pagbitaw ng isang posibilidad na hindi na magiging akin. Ngunit sa kabila ng kirot, naramdaman ko rin ang isang kakaibang kapayapaan, isang pag-unawa na minsan, ang tunay na pag-ibig ay hindi ang pag-aari, kundi ang pagbigay ng kalayaan sa taong mahal mo. Sa paglabas ng kapilya, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumabalot sa akin. Ang mga bulaklak ay patuloy na namumukadkad sa paligid, tanda ng isang bagong simula.
Habang naglalakad ako palayo, bitbit ang liham na huli kong natanggap, alam kong bagaman hindi ako ang pinili niya. Hindi ko kailanman pagsisisihan ang pag-ibig na naramdaman ko para sa kanya. Ngunit sa likod ng kapilya, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa akin. Isang tinig na hindi ko inasahang maririnig. Tumigil ako. Ang puso ko'y muling nabuhay. Umaasang ang twist ng kapalaran ay darating na. Sa araw na ito, ang sikat ng araw ay tila naglalaro sa mga ulap. Nagsusumamo na magbigay liwanag sa isang kaganapang magpapabago sa aming mga buhay. Nasa loob ako ng kapilya, nakaupo sa likod na bahagi, kung saan ang mga anino ay nagbibigay ng kaunting kanlungan sa aking naguguluhang puso. Ang bawat tunog ng kampana ay tila isang saksak sa aking dibdib. Nagpapaalala sa akin sa kung ano ang magaganap. Ang mga bulaklak na nakapalibot sa altar ay kakaibang ganda, parang sumisigaw ng kasayahan. Ngunit para sa akin, ang mga ito'y pawang mga palamuti lamang sa isang trahedya. Ang kapilya, na dating naging saksi sa aming mga pangarap, ngayon ay magiging saksi sa iyong pag-iisang dibdib sa iba. Ang bawat hakbang mo sa pasilyo ay tila isang hakbang kapapalayo sa akin, sa aming nakaraan, sa mga alaala ng mga sandaling tayong dalawa lamang ang nag-aalaga. Hindi ko maikakaila, mahal na mahal kita. Ang mga alaala ng ating mga tawanan, ng iyong mga ngiti, ang mga oras na tayo'y magkasama sa ilalim ng mga bituin. Lahat ng ito'y nakaukit sa aking puso. Ngunit alam kong sa araw na ito, ang aking pag-ibig ay mapupunta sa ilalim ng lilim ng araw na maghahatid sa iyo sa ibang landas. Habang ang musika ay nagsimula, ang bawat nota ay pumapalo sa aking damdamin. Ang iyong mga mata, na minsan ay ako lamang ang nakikita, ngayon ay nakatuon sa kanya. Siya, ang babaeng magiging bahagi ng iyong buhay, ang babaeng magbibigay sa iyo ng kaligayahan na hindi ko na kayang ibigay. Habang unti-unting naglalakad ang iyong ina patungo sa altar, may isang bahagi ng aking puso ang nangarap na sana ay maaari kong baguhin ang lahat. Ngunit ang mga pangarap ay nananatiling pangarap at ang katotohanan ay patuloy na bumabalot sa akin. Ito ang araw na ang mundo ko ay magbabago. Ang araw na ang mga pangarap ko ay magiging bahagi na lamang ng nakaraan. Ngunit habang nakaupo ako roon, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Sa kabila ng lahat, may isang bahagi ng aking sarili na nagsasabi na mayroong hindi tama. Ang iyong mga mata, bagamat nakangiti, ay may kung anong lungkot sa kabila ng kislap. Napansin ko ito, isang bagay na tila hindi napapansin ng iba. Sa bawat hakbang mo papalapit sa altar, ang lungkot na iyon ay tila lumalalim. Sa wakas, umabot ka sa altar, at sa pagharap mo sa kanya, ang iyong mga mata ay sandaling tumingin sa akin. Isang sandali lamang, ngunit sapat na upang bigyan ako ng pag-asa, o kaya'y ng pagdududa. Ang iyong tingin ay puno ng damdamin, isang damdaming hindi ko mawari. May isang bahagi ng aking puso ang nagsabing baka mayroong pang pagkakataon. Ngunit ang isip ko ay nagsasabi, ito'y katang-isip lamang. Habang ang seremonya ay nagsimula na, ang bawat salita ng pari ay tila isang hampas sa aking kaluluwa. Ngunit hindi ko maalis ang aking paningin sa iyo. Ang iyong mga kamay na ngayon ay hawak niya, ay tila nangangapa. Ang iyong ngiti, bagamat totoo, ay may kakaibang lungkot sa likod nito. Ang mga mata mo, na minsang puno ng pag-asa, ay may kung anong pag-alinlangan. At sa sandaling iyon, bago mo pa man maipahayag ang iyong mga sumpa, ang pintuan ng kapilya ay biglang bumukas. Ang lahat ng mga mata ay napatingin sa bagong dumating. Isang lalaki, may pamilyar na anyo, ang pumasok, isang taong hindi ko kailanman inaasahan. Siya, ang kaibigan mong matagal nang nawala, ang tao na minsan mong sinabi sa akin na hindi mo kailanman makakalimutan.
Ang kanyang pagdating ay nagdala ng tahimik na kaguluhan sa kapilya. Isang pag-aalinlangan na hindi mo maitatago. Ang iyong mga mata ay nagkaroon ng kakaibang kislap na parang natagpuan mo muli ang isang nawawalang bahagi ng iyong sarili. Ako'y napako sa aking kinatatayuan, hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Sa sandaling iyon, alam kong mayroong pagbabago. Ang seremonya ay tila nagbago ng direksyon, at ang iyong mga mata ay nagbigay ng isang bagong mensahe, isang mensahe na nagkaroon ng pag-asa, isang mensahe na may posibilidad na magbago ang lahat. Ang puso ko'y umasa, ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang takot ay nanatili. Ito na ba ang twist ng aking kwento? Ang pagdating niya, ang pag-aalinlangan sa iyong mga mata, ang lahat ng ito'y nagbigay ng bagong kahulugan sa araw na ito. Sa kabila ng sakit, sa kabila ng lahat, ang pag-asa ay bumalik. Ngunit ang cliffhanger na ito, ang tanong kung ano ang iyong gagawin, ay nagbigay ng bagong pag-asa sa aking pusong sugatan.